Kuya Ken, ako nga pala si Danica. Dati akong front desk sa isang sikat na hotel dito sa Davao City. Baka kilala mo to, kuya, kasi sikat talaga siya dati. Sa tapat niya, may malaking university. Tapos gabi-gabi, punong-puno ang paligid dahil sa night market. Pero lahat ng yon, tumigil nung nagka-pandemic. Noong Hunyo 2020, nagsara na ang hotel. At mula noon, nanahimik na rin ang mga kwento. Pero bago pa yon, kuya, may mga nangyari na hindi ko makakalimutan. Isang gabi, bandang 11:00 ng gabi, may dumating na guest. Lalaki siya, mukhang galing pa sa biyahe. Pinilit ko maging cheerful kahit antok na. Bibigyan ko siya ng susi ng kwarto niya, ika-7 palapag. Nagpasalamat siya at dumiretso na sa elevator. Hindi pa lumilipas ang 5 minuto. Bumalik agad si kuya, nanginginig, maputla, hindi makapagsalita. Miss, may sumakay sa akin sa elevator, aniya. Babae, nakaitim, may belo. Pero hindi normal yung puti ng balat niya, parang bangkay. Hindi siya nagsasalita. Tinignan ko siya pero parang hindi niya ako kita. Pagdating daw nila sa elevator, wala namang pumindot ng ika-4 na palapag. Pero huminto ito roon. Bumukas ang pinto. At sa gulat niya, nawala ang babae. Parang bula. Hiniling niya i-review namin ang CCTV. Nang i-play ng tech staff namin, tumindig ang balahibo ko. Wala siyang kasabay. Mag-isa lang siya. Nakiusap siyang i-cancel ang reservation niya. Sabi niya, hindi siya makakatulog doon kahit kailan. May isa pa, Kuya Ken. Isa sa mga sikat na singer sa Manila, bumisita sa Davao para sa mall show. Doon siya nagstay sa hotel. Pagpasok niya sa kwarto, agad siyang napaatras. Basa ang sahig ng banyo. Bukas ang shower. Pero mas nakakatakot, sa loob ng kwarto,